Siguro kung totoo ngang wala siyang idea sa April Fools, ngayon ano na siya 'no, aware na siya so yearly niya na talaga, puta April 1 ngayon lahat ng makikita ko hindi totoo kahit mga ano, knock on wood na nawalan siya ng kamag-anak, "Ay di totoo ulol, tangina humihiga ka pa sa kabaong, Talagang ano kayo, in character kayong lahat, pabangunin niyo yan nag-aaksaya kayo ng kuryente." Hindi na naniwala talaga sa kahit ano. May bagyo daw, anong bagyo? Tigilan niyo ako mga fools. Boys at the back, pusang gala. Yeah, check it out. Yeah, check it out. Yeah, check it out. Yeah, check it out. Welcome sa Row 4, episode 15, first episode for the month of for the month of April pala. No? 15 na ba tayo? Oo, episode 15. Kakatapos lang ng 3 back-to-back episodes ng Music Special. So, ako pa rin ang inyong kaklase na si Ton at ito si Mac, ang ating napagwapito at napakalusog na si Mac Makiro. Malusog. So, meron na naman bago nakapaskil sa bulletin board natin, guys. Nakita mo na ba yung nakapaskil doon sa bulletin? Alin doon? Dalawa yun. Nakita ko pinaskill sa noo eh. Ayan, sa noo pala pinaskill. Doon mo pala Taragis ka talaga. Ano mo masasabi mo doon? Nakita mo na ba yun? Oo, yung ano ba yung taragis? Yun ba yung pangalan ng takoyaki? Oo. Oo, nakita ko na. Ilang yan. So, anong... Nung una, parang may awa din doon sa kasi nga baka nga naman talagang walang idea kung ano yung April Fools. So, syempre sa kagipitan nga naman, tangina, uy, putang 100K. Ano yung ito? Patusing ko na. May mga nakikita pa akong comments na, ewan ko kung, basta may pinapagamot na anak ba or what. So may, syempre may awa doon sa, nagtatato. Tapos, ngayon, yung recent, na siya nagiging scripted daw. So, ayun, parang nag-iba na yung ihip ng hangin. Hindi na parang, same yung nararamdaman mo. Oo, publicity na lang pala. Pero parang dinadali rin sila ng DTI ba yun? Na pag ka nagpo-promote ka ng self-harm sa ads mo, medyo bawal na. Parang andun na siya sa spectrum na bawal na siya. Okay. Ayun. Ikaw ba? Yung bringing up mo yung DTI, may isi-share ako tungkol dyan. So, may katrabaho kasi ako na may jowa siya na nagtatrabaho sa ganyan. So, alam mo yung tuwing may commercial, kunwari yung mga kilala, Jollibee, McDo, etc. Yung mga kilala, napapansin mo sa dulo meron ASC or kahit sa buong video doon sa baba yung ASC. Ano pala yan? So, sila yung nagre-review ng mga ganyang ads, mga promotion. Sila yung nagre-review nun kung okay siya. Ganon. So, pag may ganon, okay ka. Parang legal yun. Aprobado. Aprobado yun. Parang sa lahat ng bagay, may quality check, ganon. So, yun, una, yung since na-bring up mo nga, may mga ganon palang sa mga promos. Para may fair. Kumbaga, yun yung... May number pa yun, no? May number pa. Yun, yun yung kumbaga permit number. Patulad ng mga DTI, yung DTI permit, yung mabilis yan. So, pero magkaiba yun, yung ASC, sa pagkakaalam ko, magkaiba yun. Yung isa, more on sa commercials or sa promo. Pag sa promo, DTI ata. Para sa parang DFT ng US, Department of Fair Trading. Malakas yun sa US susumbong kita sa DFT, ganun. Parang yun yung reklamo dati sa yung nagko-call center pa ako. Tapos yung isa naman nung unang beses ko nakita yung nag-viral na na yun.
sketchy na para sa akin. Hindi ko pa tinitignan yung technicalities, hindi ko pa tinitignan yung mga comments, ganun. Hindi ko alam, parang sabi ko may something off. Sabi ko parang sa isip-isip ko, siguro wala namang ganong ka-naive na maniniwala ka agad. Ayun nga eh. Yung pero pa lang parang papatato ka, parang kalokohan agad, 'di ba? So, ganun yung reaction ko, sabi ko, tangina, parang siguro, yun agad yung sabi ko, tangina, baka publicity stunt lang to. Nung Takoyaki mismo, kasi ang dami na namang racket ngayon, 'di ba? Para mag-viral ka. So, nung hindi ko masyado, yun lang, yun yung initial reaction ko. Tapos nakita ko nag-surface na nga siya, ang dami ng post tungkol doon. Tapos nakita ko na yung una kong nakita is yung mga headline sa mga bigatin na media, yung mga Inquirer, ganun. Kasi nagdoon na siya, pumasok na siya doon eh. So sabi ko, nag-work. Sabi ko, nag-work yung publicity stunt niya, di ba? Oo. Pero nung edit-check ko na yung page, puta, daming angry reacts. Pag titignan mo yung page nila ngayon, puro angry reacts. Talaga? Lahat, kahit yung mga previous nilang post, bago yon puno na ng angry reacts ang busa. Grabe rin yung mga tao eh. No? Anyway, so, nung medyo, syempre kinalkal ko siya eh. E di, may nakita akong video na pinuntahan niya. Parang nag-post rin siya. In-advance na agad eh. So, pinuntahan niya. Binigyan niya. Yun pa nga, kahit dun sa yung ginawa niya yun, na-o-offan talaga. O, tangina, inabot lang yung 100,000 ng ganun lang. Na parang parang... Interview pa, di ba? Parang tanong. Naumpisahan ko lang eh. Minsan kasi pag mga parang hindi ko na kayang tapusin. Oo nga. Ang awkward, no? Ang hirap eh. Ang kati. Ang kati sa mukha panoorin. Parang yung mata nung nanalo. Namumula pa sa karisa. Yung kati nung noon niya nung gumagaling na yung tattoo. Parang jaundice yung mata niya. Ewan ko. Anyway. Ewan ko. Baka may condition siya. Ayun nga, yung sabi ko may off dun sa yung video na nagpunta na siya dun sa nanalo nga. Quote and quote nanalo. Tapos, medyo ito panghuhusga na talaga. Sabi ko, tanga na parang walang gagawing matinuto si kuya. Tapos ko pa nga, bigla akong, tangina, anong pangalan nito? Kasi naalala ko si Tito Jun. Tito Jun yun sa kanya. Ramil yung pangalan. Yun nga, tapos nakita ko pa, hindi. Kala ko si Tito Jun. Kamukha niya kasi, di ba? Medyo awig niya nga. Diba? Pero feeling ko mas matanda na ata si Tito Jun ngayon. Hindi ko rin. Mukha naman oldie si pero may nakita ako doon sa balita kanina lang. Sa frontline ata na pangalan ng balita. May video sila dati na parang may challenge sport. Hindi ko lang kung ano yung challenge. Pero nandun din siya. Nakita ko rin. Tinanong pa nga siya nung may-ari ko ng pangalan. Tapos, pwede namang random lang na nandun siya. Kasi ini-interview na nga siya sa balita. Ito, ano masasabi mo dito, sir? Kayo po ba to? Bigla siyang palayunas, comment ako dyan. Di lalo nagbuka di ba? So, sabi, ako yan. Doon pa ako nagtatry sumali sa mga challenge. Oo nga. Totoo. Biglang nag-no-comment. Wala na. Lalong nahalata na. Parang doon ko na yata na puta. Magkakasabot nga itong mga to. Ayun nga. Tapos, yun nga, tulad nung sabi ko, parang yung initial reaction ko is, sabi ko, tangina, parang hindi talaga totoo. Tapos, nung, yun yung parang sa bilis niyang maniwala na, tangina, papatato ka sa noo, mananalo ka ng 100K. Siguro hindi naman imposibleng maniwala ka agad-agad. Oo, pwede. Pero, yung nga independent ng mga ibang tao nga, nangangailangan talaga. So, kung ano yung makita. So, sabi ko pa nga kay Ange noon, sabi ko, pwede naman yata nilang lusutan na may mas nauna pang sendang tattoo hindi siya yung nauna Para lang hindi nila ibigay yung 100K. Pero pumutok agad yung issue na meron nagpaano, di ba? Kasi parang sobrang swerte naman na isa lang yung naniwala. Tapos napatato niya agad. Parang napakaganda ng timing ng lahat isa lang yung nagpatato, napagawa niya kaagad. Meron pa nga isang netizen daw na nag-imbestiga.
Mm. 30 minutes pagka-post nung ano nga, yung pang April Fools nila. Nakapagpa-tattoo na siya. Tapos nagtanong sila sa actual tattoo artist na kaya ba daw yun. Oo, pero parang hindi quality yun. Parang yun yung mga nagnanana. Ayun. Pero usually 3 to 4 hours talaga yung tattoo. Ayun. Hindi, yun sana yung sasabihin ko. Pero nasabi mo na. Kasi sabi ko, yung sa bilis mong maniwala, tapos yun nga, yung bilis na rin nung tattoo nga, na yun yung nag-point out na ito yung post, tas 30 minutes after, meron na agad. Tapos magaling na agad yung tattoo. Magaling na yung tattoo. Ano na shadingan pa eh. yung tattoo nga natin, di ba? Yung S, ang tagal pa nating inalagaan. Napakaliit lang na tattoo, di ba? Black and white pa. Ang kulit din eh. Ang kukulit din ng mga to eh. Para gagawa na lang din ng kwento, hindi pa linisin ng maayos eh. Pero yun nga, effective eh. Yun yung goal lang naman. Ano yan? Go. Hindi, ayun. Mapag-usapan sila. Nag-work naman tayo na pinag-usapan sila talaga eh. Dami ko nag-react doon sa ano eh. Sa nangyari sa kanila. Taragis din talaga eh. Parang si ano rin eh, yung may-ari rin ng takoyaki. Parang business lang talaga. Yung datingan niya. Oo. Walang pera lang talaga. Sana inamin na lang nila sa huli, no? Siguro mas okay pa na ano lang yun, stunt lang. Para nasagot nila yung parang nagkukos ng yung magi-inflict ka ng harm sa sarili. Hindi po kasi tao talaga namin yan. Parang lahat yun, part ng publicity. Inamin na lang sana sa huli. Feeling ko parang mas okay pa. Ayun yung buong April Fools, no? Na may naniwala. Ayun, baka mas okay pa nga yun siguro. Lahat yun April Fools. Mga ututo kayo. Hindi talaga ako nagbebenta ng takoyaki. Tattoo artist talaga kami. Pag kunwari kakain ka nung pagkain nila, nung taragis, talagang mapapayaki ka rin. Takoyaki. Yaki rin talaga eh. Makikita mo yung tattoo eh. Hindi, pero sa tingin ko, kung inamin nila, mas madudurog sila. At saka bilang... Pwede naman. Pero at least parang mas malinis, di ba? Pero yung aaminin agad wag na nilang palalalain. Wag nang umabot dun sa part na alam ko tinulungan pa yung lalaki. Parang nag-send ako, no? May post lang ako nakita na andun yung pangalan niya, GCash number. Wag nang paabutin dun. Parang anuhin ka agad. Pag naniniwala na yung mga tao, announce na nila na April Fools lahat yun. Yun nga, babalik ako dun sa businessman siya eh. Para sa akin, yung decision niya na kumbaga, ano tawag dito? Panindigan. Parang business decision yun para sa branding niya. Kaya niya ginawa. Ito pa isang problema ko kasi yung, di ba, yung term na, poverty porn. Yun eh, yung sa pangalawang video niya na pinuntahan niya yung na binigyan niya ng pera, tinulungan niya, pinakain niya ng Jollibee yung anak ko, no? Yung alleged anak. Oo. Pinakain niya yung anak na may Down syndrome. May talaga, sabi ko, napaka miracle in cell 7 naman netong video na to, na talagang timing na may pero parang nagtatagpi naman na wala lang. Kaya niya nagawa kasi gano'n. Kasi may Down syndrome yung anak. Pero napaka-perfect Korean telenovela ng story na ito. Yun. So, again, it works for his business. Good for him. Kaya talaga, parang dumami kaya yung bumili. O, ewan ko. O dumami lang yung nainis sa kanya. Kasi pwede rin ganun yung mangyayari. Instead na, pag-usapan kaso since na-out na sila ngayon. Dalawa yan. May nakikita ako mga comment na ano pang hinihintay nyo? I-unfollow nyo na. Ayun, yung isa pa dyan, babalik naman tayo, business uli. Gagamit niya yung Facebook niya. Kikita naman siya dun sa nagre-react, sa nag-view ng videos niya. Di ba? Kita pa rin niya talaga. Panalo pa rin talaga siya kahit anong... Or itutuloy-tuloy niya na, no? Dirty world.
nag-gain na ng followers yung ano niya, ng nag-attract na ng mga tao yung ginawa nila. Itutuloy-tuloy niya na biglang tumutulong na yan sa mga kapwa. Tapos kagawad na siya. Kagawad Taragis. Ayun. Ay, libre ang tattoo. Sasabihin ko pala. Makukulong. Wala na muling mahirap ang hindi makakapagpatato sa noo. Ngayong Ayun pa yung isa eh. Ayun pa yung isa, parang kung totoo nga na hindi scripted. Parang sa bagay, sabi niya kasi tropa niya raw yung nagtattoo eh. Tapos ayaw magpa-interview nung nagtattoo. Pero kung hindi niya tropa, yung gagastos ka ng tattoo para makasali doon na pera na yun eh. Nagbato ka ba ng pera para sa chance na manalo kay paano kung hindi ikaw yung una. So, tsaka pero yung sabi na, hindi, pero totoo naman, tama yung sinabi mo na bakit walang ibang nag-surface na hindi, pero yun nga, sino ka kasi maniniwala? Sino ka kasi maniniwala sa ganun ka too good to be true at too foolish na offer? Diba? Sa noo. Sa noo. Sa noo. Di ba parang running joke na sa Pinas yan? Parang bayad ka, milyonaryo ka, pero may tattoo ka ng titi sa noo. Di ba yung, ko naman. Ayun. Pero, kung walang ganun, wala tayong pag-uusapan. So, thank you, Taragis. Gawa lang kayo ng gawa ng ganyan. Pero, ang dami naglabasan na ganyan eh. Ang gagaling nung sa iba. Yung sa chat time, yung milk tinola. Nakita ko yan. Ang galing nun. Tsaka yung, ewan ko kung April Fools din yung sa Turks eh. Hindi nila nilagay eh. Pero, pwede namang hindi rin sila mayayari kasi parang yun eh, shawarma wrap. Pero hindi siya shawarma, parang puro chocolate yung laman. So parang dessert. Pero hindi nakalagay. Nung April 1 din alam ko na post yun eh. Tapos walang nakalagay na April Fools sa chat time kasi meron eh. Tsaka syempre mas alam mo namang kalokohan dahil milk tea, may boba, tas tinola. Meron doon sa Taragis may nakalagay na April Fools Oo nga, meron nga. Pero, ay nga, sabi ko dun sa Turks kasi alam ko walang nakalagay. Pero kung sakaling nga maniwala yung tao, pwede nilang i-pull off kasi alam ko walang karne na nakahalo dun sa chocolate eh. So, parang pwede lang siyang dessert lang na wrap. Okay. Meron rin palang sinabi si Ana, sabi niya, may case na daw, similar sa ganyang case sa US, na nanalo yung nag-claim na hindi dapat i-honor niyo yung offer na 100k. Parang ganun yung sa US rin. Hindi ba yun yung si Pepsi? Isa rin yan, sabi ko naalala ko rin yan yung sa Pepsi na yun First sino ba naman maniniwala. Oo. Pero meron eh. Yun nga. May gumawa. Hindi yun nga, technical niyan. Sabi niya parang walang nakalagay na joke yun. Parang alam mong joke, pero hindi sinabi na joke lang yun. Kasi naging mali pa nga nila dun sa Pepsi is binago nila yung commercial. Which is nakapagpatibay pa na, joke pala eh. Ba't di nyo nilagay dun sa una? Kasi inulit nila, di ba? Oo. Yun yung jet eh, di ba? Alam ko, hindi ko napanood ata or natapos. Alam ko hindi na naibigay talaga yata yun eh. Loko kayo. Pinatulan eh. May isa pa yung galing naman sa pudding cup. Parang miles ata to sa eroplano. Nag-compute pa siya alam ko yung parang merong basta may product siyang kailangan bilhin tapos may mga points yun na magagamit niya ata as miles. Hindi in-specify kung anong product nila. So hinanap niya yung pinakamura which is pudding cup nga na chocolate. Tapos binili niya yun. Sobrang dami niyang binili. Naghunting siya sa iba-ibang store. Parang Tapos ang dami niyang points. Ang dami niyang na-earn na points. Hindi ko sure kung points nga as miles sa air travel yun or basta parang ang galing din ng mga tao pag nag-effort din eh. Pero para sa akin medyo mas yun kasi wala nga namang hindi nag-inflict ng self-harm. Lang talaga.
tatrabahuhin mo lang talaga. Oo. Tsaka yung mabalik doon sa Taragis, pag inamin niya rin pala, ano ba yung sasabihin ko? Parang babalik na naman doon sa, okay lang pala gawin yan, basta magsosorry. Yung ganong argument. Kung magsosorry ka naman pala, okay lang gawin yung mga ganyang bagay. Parang yun yung magiging argument rin doon. Hindi naman sila magsusorry. Basta nga, kailangan maaga. Parang may tamang timing silang it's a prank. Lahat yan prank. Diba? Prank era no? Inang prank era yan. Ina niya, tigilan nyo na rin yung prank. Hindi na kayo naniniwala. Inang prank. Frankly, huwag nyo nang ituloy yung pagpa-prank nyo. Pero na lang, siguro, sabihin natin totoo, yung giving the benefit of the doubt. Kung totoo yun, sana si Kuyang Nanalo, sana i-put into good use niya. Kasi para sa akin ngayon nga, parang tangina binigay lang pera lang, inabot lang ng ganun 100,000. Kung ako lang pero kung ako lang kasi ang naisip ko, bakit hindi tanongin anong kailangan mong tulong, ganyan, ano kayang pwede natin. Di ba tinanong doon? Wala. Binabot lang niya. Puta, parang yung pagkakaabot nga pang tanga eh. Sorry pang tanga. Parang ikaw na bahala dyan. Puta, inabot lang sa kamay na ilalim, yung pang drogang abot. Tangin ng putang ina talaga. Ikaw na bahala dyan. Ano yun? Yun yung hindi ko kabisado verbally, pero yun yung pagkakatanda. Ikaw na bahala dyan. Tangina, di ba parang gago, putang ina. Wala mo lang anong message na hopefully makatulong, maging lesson tong nangyari na parang may ganun naman. Parang may ganun. Pero yung sinabi niya lang na ikaw na bahala. Basta binigay ko na parang ganun. Inabot ko na yung 100. Manahimik ka na ako Pwede mo lang pang laser removal yan ng nasa noo mo. Sinabi, in-offer rin yun. Sabi niya, gusto mo ba ipa-laser natin? In-offer rin niya yun. In-offer niya rin. Tapos, daw? Hindi, parang hindi na yata. Parang ganun. Tapos, meron pa pala. So, may pumatol rin dyan na hindi ko alam kung hindi ba sila naniwala ba sila or nakiki-ride on lang sila rin sa parang business rin. Parang skin care clinic, parang gano'n na yun nga parang sila na daw bahala sa removal, parang gano'n. Talaga, tumutulong. Hindi, pero yun naman yung tama. Kung pang-publicity lang din naman nila, maganda naman yung para way nila, yung approach nila. Diba? Siyempre, win-win din yun. Makakatulong sila, tas makikilala sila. Nakiride sila doon sa clout nun. Pero sa parang mas okay na way. Hindi ko yata natuloy yung sasabihin ko about poverty porn. Yun nga, para sa akin kasi, kunwari may gusto kang gawin, parang trapo, yung traditional politician yung dating na tutulong, tas may camera, ganun, may video. Kasi may mga kakilala ko na tumutulong sa si Car Kids. Puta, tumutulong yan sa charity, pero nakita mo bang may video siya? Di ba wala naman? Or wala. Pero yun yung iba naman siguro, makikita mo naman kung gaano ka-genuine. Kasi baka yung kaya nila pinapublic para makainganyo or para pwede. dapat kailangan ng tulong. Totoo naman, tama naman. Diba? Yun yung magandang layunin. Pero yun nga, kung hindi naman ganun yung magmumukha rin kasing pilit eh. Hindi, para lang yun sa akin. Hindi, ang gusto ko lang siguro sabihin, sana tumulong tayo with or without camera. Parang ganun. Hindi naman, yun nga, parang hindi yun para dahil magkaroon ka ng views. Hindi. Sana tumutulong ka dahil gusto mong tumulong. Parang ganun. That's the lesson. Lesson. Ako hindi ko binibigyan yung mga naglilibos eh. Doon ka. Hindi, wala. May isa lang ako tinutulungan dito minsan. Dito malapit sa amin sa Uncle John's. Parang kasi chill lang na na home. Parang pag may inabot ka, thank you, kukunin niya. Pag wala, hindi siya humihingi. Tambay lang siya doon.
pag nag-abot ka, kunin niya. Si Smile. Nagte-thank you. Hindi ko alam kung masamang tao ba ako, pero gusto ko kunwari, pero ang ginagawa ko doon ang binibigay ko sa kanya pagkain, hindi ko bibigyan ng pera kasi tuwing bibili ako doon, isasabay ko na siya ng pagkain. Mas ganun yung binibigay ko kaysa pera. Pero madalang naman, hindi naman lagi. Pero pag nag-aabot ako sa mga ganun, pagkain na lang. Wala alam kung sureball na mapapakinabangan. Parang yung Yung mga mga natitira ko, binibigay ko na lang. Pagka. Baka nanguya ako na. Hindi, joke lang. Hindi, yung sinasabi ko, hindi ko alam kung siguro masamang tao nga ako. Ewan ko nandidiri kasi ako pag, kasi di ba yung iba na madumi yung kamay, ganun, tas tatapik sa'yo, kuya, peng yung barya, ganun. Parang, okay lang, kumbaga, hindi nila alam yung personal, space. Gago. Minsan kasi gusto, okay naman, kunwari may barya ako, aabutan ko, pero hindi ko ididikit yung kamay ko. Siguro germaphobe, parang ganun. Arte, Pero may ganun kasi, alam mo yun. Lalo na kunwari, papasok ka ng trabaho, syempre, base na base ka, tapos tatapikin ka, kuya, may yung barya. Tapos pag hindi mo binigyan, dudurang kita dyan. Di ba? May mga ganun din nga na ungas na nangihingi. May ganun sa PRC dati. Doon sa karinderya, parang habang kumakain ka, manghihingi. Pag hindi mo yun, kakamayin nila yung pagkain mo. Nasaktuhan ko yun. Nasaktuhan kong tapos na ako. Tapos may mga kumakain pa, may mga bata, nagpasukan, nanghihingi. Nung hindi binigyan, kinalay kayo yung mga pagkain nila. Tarantado rin. Siguro tip na lang rin doon sa mga tip sa nanlilimos sa ligo muna. Hindi. Kahit hugas lang ng kamay. O kaya parang ibigay mo hand soap tsaka nail cutter. Gamitin mo muna bukas balikan kita ha. O kaya pag nalinis na, sige bigyan kita. Wag na lang silang mga labit. Pwedeng, kuya, penging ganun. Pero mag-gloves. Mag-gloves lang tayo. Hairnet tsaka gloves, ganun. Hey sir, I would like to ask some alms. Alms. Can you spare me some of that takoyaki? May society pala sila, no? How's Uncle John's? Who's manning Uncle John's? That's my spot, sir. Excuse me. Excuse me, that's my spot. Pero tricky rin yan kasi 'di ba mayroon sindikato ng yung mga ganyan, mga nanlilimos. Kaya ayun nga, tama ka na kung may ibibigay ka pagkain na lang para sure para kung kanino mo mapunta 'yan. At kainin lang nila talaga. Medyo matagal na kaming ganyan, so hindi sa nagpapakasanto. Dati sa Bikutan, meron kasi kaming sobrang chicken, yung fried chicken. So, nung pabiyahe kami, hindi ko alam kung saan kami papunta. Meron kasi kaming madalas nakikita na parang group yung mga grupo ng batang kalye, batang lansangan. Inabot namin sa kanila yung pagkain yung manok, pritong manok. Si Kuya Jeff rin, di ba? Naggaganyan, parang tinatawag niya yung mga bata tapos pinapakain niya. Talaga? Hindi ko pala alam yun. Hindi matandaan. Kung saan siya nakadestino, pag kunwari may nakikita siyang mga ganun, tinatawag niya, tapos kumain ka na, ganun, papakainin niya doon sa tapsihan o kaya gotohan. Tapos kukunin niya ng asset, no? Oo. Mag-asset. May utang na loob ka sa akin, ha? Mag-asset ka sa akin. Pag nakita kang nagpapatato sa noo, yun pa, natin yan. Lalagay natin sa tokhang list natin yan. Itimbre mo sa akin. Pero, ayun pala, mabalik doon kay Ramil. Boy Tattoo. Siguro, kung totoo nga wala siyang idea sa April Fools, ngayon, na siya, aware na siya. So, yearly niya na talaga, puta, April 1 ngayon. Lahat na makikita ko, hindi totoo. Kahit mga, nawalan siya ng kamag-anak. Dito, ulol. Umihiga ka pa sa kabaong, ha? Talagang kayo, ha? In character kayong lahat, ha? Pabangunin nyo yan, nag-aaksaya kayo ng kuryente.
Hindi na naniwala talaga sa kahit ano. May bagyo daw. Anong bagyo? April Fools din, mga fool. Tigilan niyo ako, mga fools. You can't fool me twice. Fool me once, but do not fool me twice. Yung Sobrang nung sinabi mo yung yung inabutan mo ng mga tira-tira mo na Hindi daw tira-tira. Binibilang ko talaga siya ng kanya. Parang ganun eh. Ano yun eh, parang ginagawa mo namang aso. Tulad nung yung isa kong nakapaskil sa ano. Si Kilua. Si Kilua. Ito medyo baka trigger warning to. Sa mga pet lovers. Ayun nga, yung paano nga ba siya pinatay? Bakit nga ba siya pinatay? Based on our in-depth research. Konti lang na research ko dito eh. Parang makakagat ata siya ng ibang tao eh. Okay. Parang yun naman yung usual case pag mga ganyan. Parang, di ba, marami na rin nag-viral na ganyan yung pinatay kasi lalo na yung napanood ba yun sa London ba yun? Or kung saan man yun? Basta sa UK, di ba yung binaril nila? Ng mga polis. Oo nga pala, no? Di ba? So, mishandled. Mga mishandled. Meron naman na talagang, may napanood naman ako na talagang, wala talaga siyang choice kasi, may tumawag ng 911, tapos pag-respond niya, nakikita niya, nilalapan na talaga yung babae. Tatlong pitbull ba? Or Doberman. Ayun siguro pag mga ganun. Ayun, no choice talaga siya. Kahit ayaw. Yung una, sinasaway niya pa parang let her go. Kinakausap niya yung aso. So, wala na siyang choice kasi talagang kinakain yung babae. Sorry, again, trigger warning. Kinakain. Naligtas pa eh. Naligtas. Naitakbo sa ospital. Pero kailangan niya i-put down talaga yung tatlo. So, tapos marami na-respond pati mga animal protection something. So nagpunta doon. Ayun, tapos pinakita niya ito, tingnan mo, mga laman nung babae. Nagkalat na talaga. Tapos kumpletuhin ko na kung hindi mo napanood. 3 lalaki 'yon. Tapos meron pang iba na aso doon sa loob ng bahay, pero mga babae. So gets mo yung parang naka-protection mode sila. Parang ganun. Tapos may tuta sa loob na bata. Na-rescue yung tuta. Pero syempre, deads yung 3. Tapos yung iba. Ay, hindi. Ano to? Alin to? Hindi. Ito yung napanood ko lang. Yung sa US na parang 911 call. Okay. Oo. Ayun. Anyway. Wala. Hindi pa pwede ang tawagan doon sa talaga. Yung mga animal hunters. Yung meron silang parang yung ipapukas sa pagpatulog at parang tranquilizer. Hindi, pero kasi 'di ba ang una mong tatawagan pag emergency sa US to 911, 'di ba? Hindi, kumbaga yung 911 wala silang department na ganoon. No? Pero hindi mo siguro hindi lang alam yung kunwari nagtumawag lang yung distress call lang pero hindi in-specify na ano pala to, animal control parang ang kailangan. So siguro ganun lang yung nangyari. Kasi siguro dapat armed na lang lahat ng no. Parang trained rin sila sa maganda yun dapat trained rin sila sa ganung cases, no. Mag-handle ng ganung kaso no kasi mahirap nga naman kasi hindi naman nag-iisip talaga ang aso ang kahit anong hayop. Morally. So parang sila instinct lang nila na either protect. Kasi may mga nakikita naman ako na yung may nakita kong bata, may kalarong aso, tapos bigla siyang susugurin ng isa pang aso. Napanood ko yan. Bigla siyang protectionan. So kung hindi dahil dun sa aso, 'di ba? Na lapa na rin yung bata. So parang kawawa rin naman. Ayun nga. So, parang nangyari din kay Kilua, ganun ata no? Parang inhumane ata yung syempre hindi, lagi naman inhumane yun eh. Hindi, inhumane, tama, inhumane yung case dito kay Kilua na parang mga tanod ata. Tapos parang kung hindi ako nagkakamali yun nga, parang pulutan ganun.
Alam Talaga, na yun. pinulutan mo ba? Tangina, baka mali ako. Pero, Oh. in-depth research. Na lang kami. Pinulutan daw eh. Ano daw eh, pagkapalo pa lang, kuha mo, Alfonso. Dubuhin ko na daw. Joke lang. Miss Han. Ay, yari. Cancelled. Cancelled. Ayun nga, mishandled. Parang again, parang usually naman sa ganitong cases, mishandled. Lalo na sa Pinas. Yung gusto kong i-bring up pala. Medyo nakakalungkot dito sa Pinas kasi parang hindi ganun ka tindi yung law natin pagdating sa mga ganyan. Meron eh, pero hindi masyado Yun, yata. hindi nga matindi nga. Implemented ng maayos, no? Yung, kunwari, may dog pound tayo pero, di ba, maraming askal. Ayun nga eh. Di ba? Actually, maipingit ko lang. Hindi ko alam kung ano yung goal nung Dog dito pound. sa amin. Hindi, dito sa amin. May mga stray dogs dito, tas may busal. Nakaano yung mga nguso nila. Oh. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Basta may harang. Siguro ang goal is para hindi makakagat. Tinatanggal naman siguro eh, tuwing umaga kasi tuwing madaling araw ko sila nakikita ganun eh. Yan nakakaawa lang tignan kasi paano sila aamoy ng diapers. Paano sila na-miss ko? Ano sinabi mo? Yung mga aso dito sa amin, hindi ko alam kung ano yung goal nun. May mga busal sila. Yung may ano sang nguso, may nakaharang. Yung mga stray dogs. So yun, parang gagala-gala sila ng ganun sa madaling araw. So parang dito nakakaawa, hindi mo alam kung paano nga sila kakain ng Pampers. Talaga? So baka ito na naman yung mga hilaw na action plan ng mga ano natin. Siguro no, after nung nangyari na yun. Hindi ko rin matandaan eh kung after nung kay Kilua, naging ganun yung ibang aso. Dito banda lang sa amin sa staff house eh. So, pero baka may mas better pa na way. Parang ganito yung planning nila. So guys, ganito, since may ganitong nangyari incident, ang plano natin, bubusalan natin lahat ng askal. Pero hindi natin sila huliin, bubusalan natin sila. Pero hahayaan pa rin natin sila sa kalye, mamatay. I-minimize lang natin siguro yung pagtapot ng Pampers. Ikaw ba, mahilig ka ba sa hayop? May mga, sakto lang. May mga times na takot ako. Lalo dun sa mga malakas mang angir na aso. May mga time. May mga ano kasi kami dun dati sa store. May mga pet kami dun eh. Si Edgar, tas yung isang malaking aso. Yung pusa yung Edgar, di ba? Oo, yung pusa si Edgar. Dito, may pusa rin kami ditong naiwan na. Si Hunter na lang tawag namin. Kasi hunting ng kung ano-ano dito eh. Kaso recently, wala na eh. Nagiging tamad na eh. Aantay na lang ng pagkain eh. Pero malambing naman siya. Ano kami nun eh, parang aso't pusa. Minsan magkaaway kami, minsan okay kami. Alam mo, para matuto siya. Ano? Tatuan mo sa noo. Bite lane. Tatuan mo sa noo, makulit eh. Ayun, syempre pag ako rin tatanong, yung parang, ilalo na itong mga anak ko, sabi niya, Daddy, why do you hate cats? Parang ganun. Sabi ko, hindi naman, I don't hate them, parang ganun. Sabi ko, hindi lang ako, ano ko ba i-explain? Ayoko lang nadidikitan ako. Hindi ko alam eh. Hindi naman, ayoko lang nadidikitan ako. Kahit tao naman, may times na ayokong nadidikitan ako, parang ganun. Tapos, pero hindi naman sa point na hindi ko sila papakainin. Kunwari, yung nagbakasyon si Ana sa Palawan ata yun. Siyempre, pinakain ko sila kasi sabi ko, sino magpapakain dito? Di ba? Yung ganun naman. Pinakain ko na sila, ganun. Hindi naman ako masasalbahin. Sila rin daw, sinong batao pinakain ko kayo. Walang didikit sa akin. Ha? Dumikit sa akin, walang ganun lang. Walang tinik ng tilap. Kumbaga, kunwari, yun nga, yung hindi naman sa wala akong pakialam sa kanila. Yung nung time nga na pinakain ko sila, asan yung isa? Sabi ko, kasi tatlo yung pusa niya. Siyempre, hindi ko sila papakainin na sila lang dalawa. Parang tatawagin ko yung isa pa. Parang ganun. Para tatlo sila. Kasi, siyempre, wala na matitira dun sa isa. So, ganun naman. Hindi naman ako animal hater.
So, hindi rin ako animal lover, pero hindi ako animal hater. Pero, Neutral. neutral yun. Neutral lang. Tapos, yung dun sa... Pero against pa rin naman pag mga ganyan. Oo, kasi kahit peto naman, tangina pag ganyan naman yung ginawa. Medyo demonyo tricky na. lang yung sa eating part. Yun sa eating? O yun sa kinain pa nila? Kung kinain man nila. Oo. Hindi. Lalo na ano yun, parang mas lalo namang parang nirewardan mo pa yung sarili mo, no? Hindi. Sa akin, kaya ako sinabing tricky. Kasi di ba na may ibang bansa na kunwari accepted sa kanila yung pagkain ng pagong, ganun. Pero sa ibang bansa, pet yun, di ba? Tapos, syempre, endangered species, may mga ganun pa di ba, na cases. So, yun yung sinasabi kong tricky siya. Na sa atin, syempre, tabu talaga, di ba? Talagang, kahit ako parang tangin, hindi ko kainin niya kasi yan Gago ka ba? Sarap makain. Oo, pero sa ibang culture, ganun, sa ibang bansa, accepted siya. So, sa bagay. Kaya medyo tricky. Yun, di ba, sa US, di ba, parang accepted yung rabbit na sa menu. 'Di ba, rabbit meat. Oo. Pero 'di ba inaalagaan natin yun. Umiyak pa nga yung pinsan natin dahil pinatay yung rabbit niya, 'di ba? Oo. So, yun yung sinasabi ko lang tricky part doon. Pero hindi rin ako nang kumakain ng ganun. Medyo morbid na para sa akin. Pero nakakain na ako. Ako rin, nung bata. Nung bata. Oo. Kasi hindi ko rin naman alam kung ano yun. Hindi, sinabi na lang nung ano. Syempre, naive pa naman tayo nung time na yun. Nasarapan ka. Sorry. Sorry, guys. hindi ko feel. Sinasabi mo na lang, hindi, joke lang. Hindi ko. Ako, lasa siyang malansang kinilaw. Parang ganun. Yung pagkakaalala ko. Pero yun, grabe talaga yung mga ganun, kung paano nila katayin. Grabe. Iikot sikmura talaga. Oo. May ganong dati sa La Union, di ba, nagbakasyon ako doon. May kinilaw sila ng kambing doon. Binalot lang ng dayami. Oo. Kugong. Isang na lang eh. Patay. Ay, maya isingit yung audio dito noon. No, alin? Yung audio natin, yung recording natin dyan sa inyo, yung tungkol sa kambing. Ayun. Tapos maya sinerve na. Sampait. Hindi na ako, parang matagal ako bago kumain ulit ng kinilaw nun. Talaga. Oo. Pero saan nga kaya nadodraw yung line nun ng mga... Ayun nga. Kaya nga sabi ko parang tricky siya eh. Oo. Kasi di ba yung mga vegetarian, yung iba, parang against doon. Kaya hindi sila kumain ng meat. Yun pa isa. Pero, sabi ko... Pwede sila sa isda? Tama ba? Alam ko pwede naman sila sa isda. Hindi rin ata. And living things ata. Hindi ko sure Hindi ako expert. Pero ayun nga eh, hindi ba living thing din ng isda? Lettuce? Oo. Diba? Parang kung hindi ka kakain, well, ibang discussion na rin yun. Oo. Yun nga, yun pa isa na, wala rin sasabihin ko ang morbid nung pagkapatay sa ganito. Pero kung aminin na natin, morbid rin naman yung pagkapatay sa manok, sa baboy, sa baka, diba? So, hindi ko alam kung paano natin tatapusin itong episode ng malinis at masaya. Mali ang order ng ating episode. Bali ang ending nitong episode na to. Guys, bali may 8 kaming inadopt na stray dogs. Para malinis na mo maging ending nung Kaluluwa. Naging dog pound na tong bahay. Hindi, yun nga. Ayun, yun pala yung sasabihin ko. Sana lang, parang mauso na rin. Kasi dapat, ganun sa atin eh. Kung hindi mauuso, hindi magiging low. Parang ganun yung dating sa akin. Di ba? Kung hindi magte-trend, hindi siya magiging
isa sa batas, parang gano'n. Sana kung gaano rin kahigpit sa maraming masusolusyonan 'to. Pero do'n na lang mag-stick na lang muna tayo sa animal control. Kunwari kung mahigpit tayo sa gano'n, kung dumami pa yung dog pound, yung legit na dog pound, hindi yung huhulihin lang tapos papabayaan na yung mga aso sa dog pound. Yung animal shelter, yun palang tawag nila, animal shelter. Sana magkaroon tayo ng gano'n, dumami yung gano'n. Tapos kasi part na rin, no? Maging part na ng kada barangay kasi maging norm lakas ng kasing lakas ng mga paliga. Totoo. Community rin naman yan eh. Alam ko community rin yan, ang daming fur parents eh. Tapos doon magsimula. Kasi kaya ko sinabi yun na sana hindi dahil sa yun, again, hindi ako animal lover, pero yung masusolusyonan rin to yung makakaapakan ng tayo ng aso, di ba? Di ba? Masusolusyonan yun kung mawawalan ng mga askal. Yun lang pala yung concern mo. Hindi, syempre part yun. Aso. Nakaano ka pa, yung black, yung parang sa mga soko. Si alias Jan. Araw-araw ko sir kung nakakaapak nito. Takay sa kanto namin. Pero aminin mo, part yun, di ba? Isa rin naman yun. Hindi mo apakan sa gulong ng kotse mo, di ba? Bad trip ka rin dyan. Tapos, isa pa. Dito sa amin pa lang. Sobrang dami. Ano rin, no? Pagka-fine din yung mga nagpapatay sa labas. Yun nga. Yun. Kasama. Lahat yun nakapaloob na doon. Nakapaloob yan. Kaso kung yung traffic, hindi pa masolusyonan eh. And yan yung isa ko sasabihin, kaya sabi ko maraming masusolusyonan kung magiging mas strict tayo eh. Pero yun nga, sticking to animal care or animal shelter, isa pa is yung kawawa yung, di ba, ikaw nahabol ka na ng aso, di ba? Yun, masusolusyonan rin yun. Hindi na takot si Jackon lumabas ng gabi at habulin ng mga aso. Ginagangster siya ng mga aso sa kanila eh. Kasi may technique naman doon yung aambahan mo lang sila eh. Hindi, pero susundan ka pa rin nun eh. Tsaka may takot pa rin yun. Minsan, iba-iba rin yung mga iba-iba rin yung moods nila. May isang beses nga. Parang dito kasi marami talagang stray dogs dito sa Pembo. Merong isa dito, dyan sa may bandang Target, grupo sila, nakatambay lang lagi. Sa di malaman dahilan, parang pinagtripan ko lang. Wala akong ginawa, nakamotor ako. Tinitigan ko lang bigla habang umaandar ako. Nagalit, na-provoke, umabol, napamadali ako. So simula nun, hindi na ako tumititig sa aso. Alam rin nila eh. Alam nila minsan. Alam ko mauuwas ka. May napanood mo na ba yung video na pinag-away niya yung dalawang grupo? Ay, yung niya. Di ba may mga ganun namang way eh. Okay lang ang patayin. Ay, lang mag-away-away. Hanapan mo sila ng kaaway. Kapwa-asa nila. Lang yan, lalabas lang ng init ng ulo yan. Meron rin yung video na yung nangahabol lang talaga sila, tas pagkatapos na nilang, kumbaga may boundary sila, okay na tayo dito, na tayo, gano'n. Pero tinakita gano'n, may yung pag nakasara yung pinto, magkaaway yung dalawang aso, pag bukas, magtatabi sila. Tapos pag sinara ulit, mag-aaway, para mga gago din eh. Ang kikengkoy din eh. Yun na lang yung mga isipin mo kung every time may urge ka na ang harm ng aso. Tingnan mo naman yung mga kalokohan nila, sila rin yung Sana, ayun nga, sabi nga nila nung syempre mga legit fur parents at legit animal lovers na parang there is no such thing as bad dogs, parang just bad owners, parang ganun. So, yun lang naman talaga yun. Totoo naman yun. Para sa akin na kahit wala akong alaga. Kahit sa hindi mag-a-apply sa tao yun. May mga nate yata talagang masasama ang ugali. yung kunwari, askal, kasi baka sabihin nila or yung sa mga walang, yung hindi alam, yung may breed lang na aso, yung mababait, ganon. Kasi yung masarap alagaan or matalino, ganun.
sa may breed Hindi. lang nag-a-apply yun. Gusto ko lang i-share si Pogi, si Pogi. Ewan ko kung nakilala mo na si Pogi, yung Sila Uncle Lowell. Lowell. Yung puti. Oh, yun. Di ba ano yun? Ano nga ba yung mga tricks noon? Ano, yung gaganon ka, tapos mag-ano na siya, hunter mode na. Tsaka meron yung hindi niya kakainin. Tama ba? Hindi niya kakainin hanggat hindi sinasabing kainin niya. Pero aspin lang yun, di ba? Ay, aspin yun. Askal. Sorry, guys. Aspin, yun ang acceptable na term daw. Talaga? Aspin. Hindi ba sa pusa ang hindi puspin pala. Okay. Asong Pinoy. Aspin. Okay. Kasi parang asong kalye yung askal eh. Ano naman? What's wrong with the streets? Naputol yung recording kanina actually. So, timing na rin kasi ang nangyari, yung recording kanina is, yun nga, hindi ko na inedit yun para malaman nyo na naputol yung recording. And timely na rin kasi 6 hours ago, may in-upload si Taragis na 6 hours ba yan? Yung sinend mo. 6 hours ago, ngayon nagre-record kami. Ano yung tawag dito? I-correct ang mga opinion kanina. Ayun yun. Just for the record, just for the record, magpo 4 a.m. na at hinabol pa namin tong episode na, itong katuloy niya. Taragis talaga ngayon. Mga taragis talaga sila. So, hindi, yun nga, parang na-address na rin agad yung mga pinagsasabi natin kanina, mga haka natin. So, ayun nga, turns out, tama nga yung pinagsasabi natin kanina. Hoax lang yung mga putang ina. Lahat, planado niya lahat. Ang lang, may pinaabangan pa yung Jessica Soho na hindi ko pa alam kung anong meron doon. Pero bago ko natapos yun, parang sabi niya nga, parang ang sinasabi niya pa, wala nang ibang pinaka-okay na pagpatatuan kundi noo eh. Tapos parang ang niya para tinulungan naman nila si Ramil, parang ganon. Kaso parang necessary bang tatutuan mo sa noo permanent? Di ba wala pang ibang way? Kasi parang tinulungan mo pero tinatakan mo naman sa noo na medyo degrading lang. Yun nga. Mag-i-stick pa rin ako dun sa una ko sinabi. For me, para sa kanya, pera-pera lang to. Maaring, yun nga, parang to his point, maganda yung naging output, kesyo maraming tumulong, ganun. Pero sa tingin ko, talaga ba? Yun lang ba yung way? Sinabi niya yun nga eh. Yun ba talaga yung... Yun lang ba yung pinaka-creative na may isip mo? Diba? Magtattoo sa noo. Wala na ba ibang way? Parang medyo tuloy umano na yung na yung awa ko nga dun sa Ramil na para lang sa pangangailangan niya nga. Kailangan niya matatuan sa noo. Yeah. Pero dun sa dulo ng video, yung medyo see you, ano ba itong now you see me, yun din yung mga comments. Biglang magic, parang hindi ko rin alam kung ano na tuloy yung magiging reaction ko eh. Ngayon tuloy, napagtanto ko, napanood ko na pala siya before. Siya pala yung napanood ko dati na parang nasa food court tas nagmamagic. So, siya pala yun. So, ayun, siguro ang mga points ko dito. Una, wala. Ganun na talaga yung ginagalaw natin yung mundo. Content na lang. Content, pera-pera na lang. Business is business. Ganun. Walang emosyon o parang set aside yung emosyon o yung simpatya. Set aside lang yan. Parang pera-pera na lang talaga. Tapos, antay mo munang mabuo yung kwento na bago ka mag-invest siguro ng emosyon. Yun na rin yung lesson na, yun nga, parang, siguro malalaki na kayo. Alam nyo na yung ginagawa. Parang kung maniwala kayo sa nakita nyo sa Facebook, edi, wala. Sa inyo yan. Di ba? Ganun talaga. Ganun talaga eh. Wala pa naman internet, 'di ba? Parang yung sa TV, wag mong paniwalaan lahat ng napapanood, parang ganoon. Ayun. So may different sides, ganyan. Tapos naisip ko lang rin,
tulad ng sinabi ko kanina, yun lang ba talagang way? Kasi kung ikukumpara ko yan, bakit si Kong? Ang dami niya natulungan pero may denigrate Ganyan ba ba? siya? Oo, May oo. Mr. Beast ginalit din. ba siya? Mr. Beast din. Oo, yun, di ba? May mga Yun. ginalit ba sila talaga para lang matrigger or parang kesyo ano ng Game bayanihan? Parang pinapalabas, parang ang dating is, ay hindi, ginawa ko talaga to para i-bring out yung good in people. Yun, parang bullshit. Sorry. Oo. Siguro dala na antok na rin. Ay, hindi Medyo. natutulog ang balita. Medyo, ano nga, parang yung mga, mukhang, baka nga, may isa pang part na baka nirelease to kasi nga booking na bistado na lahat. Oo. Ano pa rin naman, brainy ng konti na nakaisip ka agad ng ano. Yun yung initial reaction ko kanina, sasabi ko, parang, Palusot. hindi, parang ano yung sinabi ko, genius, sabi ko. Genius. In a business man, yung sa side, sa business side. Genius, parang ganun. Genius marketing stunt, ganun. Pero ngayon, babalik ulit tayo sa paniniwalaan pa ba natin yun? Kasi fool me once, di ba? Oo. So, pwedeng, ayun, parang andali lang rin sabihin na hindi, scripted ang lahat yun since the start, parang gano'n. Well, may mga resibo naman siyang pinakita. So, still, I don't, hindi ako fan nung whole shebang. Medyo nga. Ano pa, yung, ewan ko ba kung dahil sa Pinoy, hindi ko rin alam eh. Yung pagkaka-rip off nga dun sa Now You See Me sa dulo. Halatang ganun yung pinupull off eh. Hindi ko alam bakit hindi na siya parang cringy na ewan yung dating. May konting, puta, may ganun eh. May konting ganun. Pero habang pinapanood mo, tangina, ano ba eh? Wala ba tayong sariling karakter? Hindi, kung hindi mo pa nga ipo-point out, hindi ko maiisip kasi parang parang walang kalidad. Yun yung sa akin. Una, kunwari, medyo bias ako kay Kong pero ang ganda kasi ng storytelling ni Kong. Kumbaga, tuwing mapapanood mo atas matatapos mo yung episode niya, parang sabi ko, ang galing ni Kong magbuo ng storya. Yung, di ba, mahilig siya sa twist eh, sa mga twist. Mararamdaman mo yung genuinity, yung walang arte-arte, walang papogi, di ba, parang, yun kasi, di ba, parang, ko naman. Oo, ano na. Medyo sobrang theatrical ng dating eh. Masyadong maporma eh. Oo, yun. Parang masyadong maporma nga. Yun. Ay, medyo, basta ewan ko, putang ina, nakakalito rin yung hype na sa pakiramdam eh. Pero, kung ito ang ini-aim nila, mapag-usapan. Na-achieve naman talaga nila yung pinaka-goal talaga nila. Business. Yun nga eh. Sinabi niya naman eh, yun yung aim nila is maging market. Sinabi naman nila eh, marketing stunt. Which, yun yung sinabi ko kanina, hindi ko pa napapanood yung video hindi ko pa napapanood yung video. Hindi pa natin napapanood yung video na bago 6 hours ago. So, timing rin. Ayos rin. At sakto lang na pinatulan talaga tayo ng internet kasi meron pa eh. Meron pang pinapaabangan eh na may ano pa siyang Jessica Soho eh. Nakita mo yan, nakita mo ba yung screenshot na inano niya? Ano yan? Yung, di ba bago niya inano na soon sa Jessica Soho, may screenshot siya ng March something 2023 na parang Ma'am Jessica ang ilap mo. Parang see you soon. Hindi. Pero pwede naman random lang na noon niya pa tinatarget pa Jessica Soho. Pinost niya yun. Tas, kung nagsabi siya ng date by gantong date nasa Jessica Soho, siguro medyo, putang ina, grabe. Grabe yung prediction mo. Pero alatang rip-off na talaga sa Now You See Me, mga kailangan na doon pa ito nakaplano, ganun. Pero kung Now You See Me yung pinupull off nila, parang kunwari parang Avengers movie na ginawang Bollywood. ganun ka walang kwenta. Tsaka same sense pa rin. Kailangan pa ba talagang dumaan sa ganyan? Yun nga. Parang kailangan pa bang may tatuan sa noo. Medyo degrading kasi talaga tayo na. Parang
parang, tinulungan mo pero tinatakan mo muna sa noo kung ano yung, ito yung tulong ko sa'yo. Oo. Pero nagets ko yung ano niya eh. Nagets ko yung ano bang, kunwari ikaw, iisip ka ng something, tattoo kung i-stick tayo sa tattoo, saan mo ba siya ipi-place na magiging controversial, parang ganun? Or yung talagang, ano eh, parang ang ginol niya is talagang Yung walang halos gagawa, parang isa lang. Oo, parang yung sobrang ridiculous talaga. Yun yung ina-aim niya eh. Pero yung idea, ridiculous nga masyado yun. Pero may permanent na, hindi man damage, pero permanent siya eh. Tapos kung stunt lang din pala, kailangan ba talaga permanent yung tattoo? Hindi ba pwedeng henna? Oo, sa noo, pero yung parang peke na lang yung tattoo. Oo nga, no? Peke na lang lahat eh. Ngayon sinabi mo, oo nga, bakit hindi nga nila, since pineke nila lahat, hindi na lang nila oo nga, no? Gago lang po. Yung tattoo. Well, baka peke nga naman, di pa natin alam. Tingnan mo tuloy, kahit tayo, lahat ng ano tuloy, yun siguro ang pinaka-lesson dito. Questionin mo lahat. Yun yung pinaka-maganda. Lahat ng nasa internet, questionin mo. Kasi to be safe na rin, di ba? To be safe. Huwag ka munang mag-conclude, no? Questionin mo muna, questionin. Tapos, sa huli, cancel din natin lahat. Kasi idulol tayong lahat eh. Inaragis ang buhay natin eh. Hindi sa nananahimik tayo. Hindi naman ako apektado personally. Ang sarap lang pag-usapan. Oo. Yung mga na-affect yun, nagpakawala ng pera yung mga ilang business eh. Pero ang last na pinag-uusapan natin kanina si Kilua, pero huwag na natin balikan tayo naman. Mababaw tayo sa komunay kay Kilua. Ang lalim na ng ano natin dun. Ang hukay natin kay Kilua. Pero ayun nga, yung dogs and cats, yan, siguro i-limit na lang natin. Yung dogs and cats are friends. Yan, kumbaga. Yan. Hindi sila adobo at siopaw. kung ano yung nasa palengke, yun na lang. Kung dito sa bansa natin, kung ano yung nasa palengke, yun na lang. Pati yung acceptable ng nakararami. Sa culture natin at sa tradition natin, yun na lang. Na unnecessary yung kay Kilua. So, balik na tayo. Yan na naman tayo sa ano. Nakalabas na tayo sa pinto eh. Pinalik mo pa eh. RIP na Kilua. Good night na sa'yo. Ito pala yun. Medyo naalala ko uli yung, hindi ito yung inaalala ko kanina lang. Kanina, sabi ko, timely lang rin or ang galing na coincident rin kasi hinihate nila si Jessica Soho dun sa Kilua case. Bakit? Kasi parang victim blaming na pinapalabas nila na okay lang yung ginawa ng mga tanod. Parang gano'n ganun ba? Oo. Ganun ba yung tema nung hindi ko na parang shit. Sorry, hindi masyadong in-depth ang ating research pero hindi, based doon kasi basa ko yung comments na yun nga parang na-disappoint sila kay Jessica Soho nga dahil nga parang hindi held accountable nga yung tanod na yun na babalik rin dun sa usapan na hindi ganun kahigpit yung mga batas natin. Mga batas natin tungkol sa animal wala care. Wala na nga rin balita kung ano nang nangyari sa kanya na kasuhan ba siya. As to every kaso naman usually dito sa Pinas. Deeper and deeper, sadder and sadder ang ating episode. Ginawapatar tayo sa batas. Yung twist ni Taragis, hindi yata mauubos yan, pero yung oras natin nauubos na. Mula dito sa likod, sama-sama tayo hanggang dulo. Kami ang Row 4. Boy sa tabak, pusang gala. Yeah, check it out. Yeah, check it. Hindi. Yun sa gusto ko palang sabihin. Naalala ko na yata. Ito na yata yun. Sa tingin ko, gagatasan niya to. Hanggang sa kaya niya. Kaya yan, biglang may Jessica Soho pa. Yung may ganyan pa. So, kung hindi nga planado talaga na i-out nila lahat,
Parang wise din na or mabilis na action yung pag-connect niya dun sa pagmamagic and paglapit kay Jessica Soho eh. Mabilis na. Parang kudos pa rin naman na mabilis yung mga decision niya. Tsaka mga galaw. Hindi. Huwag mo siyang bigyan ng kudos. Kung tayo sa kung tayo. Doon tayo sa good deed without parang yun talaga gimmick naman na si Kong eh, puta. Hindi ko naman ipapantay yun kay Kong eh. Oo, sa Yung ganun. Hindi ko naman siya ile-level kay Kong eh. Parang para sa level niya, parang sige, kudos na rin. Siyempre parang ano rin naman kung may kahit papaano may tinatry siyang i-pull off na uncommon din naman kahit papaano. Pero hanggang dun lang. Hanggang dun na lang yun. Hindi ko nasusubaybayan yung kung ano yung mga susunod. Kasi hindi ko templada yung mga ginagawa niya. Hindi lang dahil hater. Hindi dahil hater niya ako. Hindi ko lang cup of tea yung mga ginagawa niya. Tsaka, ayun nga, parang example siya ng, sabihin na natin, good intention, poor execution. Meron ka pa bang habol? Wala naman na. Sarado na ang tattoo shop. Ipinasok ko na rin ang mga alaga ko. Baka kung ano pang mangyari. Baka ma-impound pa eh. So, ayan. Iligpit na lahat ng aparato, pang tattoo. Itakpan na lahat ng ink. Oo. At ipatay na lahat ng TV, yung TV para hindi tayo. Hindi yung kagi. Seryoso, naghang lang. TV yung papatayin. TV, yung Medyo kasi pinapatapos eh. Oo, kasi patulog na kami. So, i-off nyo yung mga phone nyo. Huwag na kayo magpadiniwala masyado dyan. I-off nyo yung TV. Pero pakinggan nyo to. Pakinggan nyo tong episode na to bago nyo i-off ang cellphone or ang laptop nyo. Okay? Yung mga pets nyo, nyo. Iyakapin nyo muna bago matulog. At patayin ang mga ilaw. Oo, mga ilaw. Bago matulog. Pero gusto ko ng aso. Pero yun nga, wala pa kasi ako dun kasi syempre, ilan na rin yung anak ko. Tapos natagdagan ko pa parang anak rin yung high maintenance rin ng alaga eh. So, pero kung may aso kang anong gusto mo? Golden Retriever. Tayo ako rin eh. Parang talaga, man's best friend eh. Oo. Ngayon kasi, wala naman kaming aso. Pero meron sila, hindi ako kasi hindi ko kiniklaim na alaga ko yan. Yung sila nga may 3 pusa nga. Ngayon medyo, parang dati medyo bias ako hindi, gusto ko aso lang. Pero may rin yung nakakaaliw rin kasi yung pusa, yung reflex nila, yung kabaliwan nila, yung pagiging sumado nila. Nakakaaliw rin eh. Pati yung mga tulala nila. Minsan doon ako natatawa dito sa pusa eh. Kinakausap yung pusa dito kasi naiwan na lang debut. Minsan pagsasabihan ko, sunod sa akin yun. Kasi pinapakain ko na nga rin kasi. So kahit saan ako pupunta sa taas, susunod, minsan magsisiyar ako paglabas ko nandun or minsan papasok sa loob. Parang lahat ng galawang ko nakasunod. Tapos pag sinabihan ko na mamaya kita bibigyan or di kita bigyan pagkain dyan eh, parang pabiro. Kaya may pakikita ko siya nakatitig lang sa kawalan na nakakatawa din eh. Parang shit, di yata ako kakain tonight ah. The fuck? Yun hindi ko maintindihan rin sa pusa. Parang alam ko namang matalino sila pero minsan talaga parang yung napipikon ako yung tangina bobo ba kayo? Hindi parang sabi ko mamaya parang doon kayo sa labas. Hindi yata nila naiintindihan nga kasi. Hindi malamang hindi nila naiintindihan. Pero kasi may iba 'di ba yung nakokomandan mo? Siguro sa training na lang din, kulang lang sa training. Baka ako rin yung bobo no, baka pinipilit mo. Kasi intindihan ka ng pusa, alam niyan kundi pamutin yung itmol niya. Ayun, pero nakakatuwa rin dito sa pusa na ang kulit eh. Pag natutulog siya, nakatakip yung kamay niya sa mata niya. Yung parang nasisilaw. Ang kulit matulog eh. Ito naman mga to, lagi silang magkakakadal. Talaga? Kakapatid. Ay hindi, lalo na yung dalawang, hindi actually, lalo na yung dalawang orange. Si Kahel at si Tango. Ang kukulit din eh. Tapos yung isa nila si Sementa. Alam mo bakit Sementa?
Bakit? Kasi kulay cement siya eh. Yung gray. Oo, kaya siya sementa. Yan. Ayun. Pero yun nga, ang trip ko naman sa kanila, hunter sila. Kaya yun din, parang, Yan. pero Kaya nga hunter pa dito eh. oo, pusa. oo nga pala, kaya pala hunter. Yun, kasi parang, pag kunwari may ipis na hindi namin mahuli, puta, ipapasok yung isa, i-import yan eh, kukunin, alika, sabi niya, huliin mo, parang ganun, papahuli niya. Mahuhuli naman, mahuhuli. Minsan hindi, tititigan lang nila, minsan inuhuli nila. Yun, doon ka minsan mag-mix emotions. Mahal na kita eh. Mahal na kita kasi kaya mo ipagtanggol sa ipis, kaso tititigan mo lang. Oo. Yun. Tapos yung isa rin sabi ko, kaso hindi, may mga times sa kaya kang proteksyonan, pero iba yung protection kasi ng aso eh, alam mo yun. Kaya, Wala ko. Isingit ko na rin dito. May napanood ako parang Hachiko eh. Yung araw-araw siya, magte-trend, lilipat ng bus, tapos ferry. Aso to Parang ginawaran na siya ng gobyerno ng libreng pass sa mga yan. Araw-araw, tapos pag hindi puno yung trend, nasa upuan siya, pero pag puno, behave lang siya sa baba. Ayun pala yung amo niya, lagi siyang sinasama. Ayun. Ewan ko kung araw-araw. So parang naging routine ng aso. Tapos wala na yung amo niya, patay na ata. Pero tinutuloy niya pa rin yung routine. Ang rin no? Ayun Grabe yung loyalty, no? Oo. While parang napafascinate ako sa pusa, para sa akin talaga, totoo yung term nga na man's best friend talaga. Iba eh. Iba yung nila eh. Iba yung dating nila. Yung kumbaga yung pagmamahal nga nila sa amo nila. Yung talagang literal unconditional. Literal na hanggang libingan sinusundan nila. Grabe. Rin eh. Nakakahabag rin tong mga speaking of ganyan, kung trip nyo, try nyo panoorin yung medyo light na dark yung Afterlife ni sino nga yung laging madalas host sa Golden Globes. Kasi si Ricky Gervais? Yan. Series niya. Ay, Afterlife. involved doon? Oo. Yun ba yung merong yung parang Suicidal. merong Suicide. Hindi, yung pwede rin yung nasa classroom ata yung scene na yun. Pero meron pa yung isa yung parang nanghihingi ng donation. Tapos in-out niya. Parang may mga sinabi siya doon. Tapos doon siya sa kabila nagbigay. May mga scene akong napapanood na gano'n. Hindi ko sure. Baka, pero hindi ko sure. Baka hindi ko napanood yan series na yan. Spoil ko na ba? Spoil ko. Wala na rin naman siguro manonood. Basta yung aso niya yung halos sumasagip sa kanya. Kumbaga, kung hindi dahil sa aso niya, baka patay na siya. Parang gano'n. Talaga? Oo. So, patay na yung aso niya? Patay na yung aso niya? Hindi. Ba't mo naman pinatay? Huwag mo patayin yung aso. Life kasi kala ko parang kaluluwa ng aso niya sumusunod sa kanya. Ganun. Kaya siya Afterlife, siguro kasi anyway, ito naman yung parang pinaka-synopsis eh. Namatayan siya ng asawa. Ngayon, after nun, Afterlife. Sumanib sa aso niya. Hindi. Kumbaga, na. Yun yung life niya after nung death nung asawa niya. So parang istorya niya after mamatay ng asawa niya. Tapos siya na rin, parang wala na rin saysay yung buhay para sa kanya. Parang ganun. So yun yung ganun nang tumatakbo yung storya na parang anong sense ng buhay na wala na yung asawa ko, parang ganun. Tapos ang natira sa kanya, Ayun nga, sige, tuloy mo. Ang natira sa kanya yung aso niya na tuwing mag-a-attempt siya rin naman takot siya. Parang hindi yung tipong kayang-kaya niya. Parang kayang-kaya niya mag-off ng sarili niya. Pero yun nga, tuwing itatry niyang attempt, biglang nandiyan yung aso niya na nakaabang sa kanya. Yun. Parang ganun yung hindi niya matuloy kasi parang sino magpapakain dito? Parang ganun yung argument niya eh. Parang sige, tara na nga, pakainin na kita, parang gano'n. Yun, yung kumbaga, parang in a way pinipigilan siya pero ang
parang ang on the other side rin, pinipigilan niya rin yung sarili niya, parang ganun. Ginagawa niyang reason yung aso, kumbaga. Ayun. Galing. Oo. Maganda siya. Ay, kasi Series? Ano to? Series? gusto ko rin siya eh. Si Gervais eh. Gusto ko rin stand-up. Ang galing nga nun eh. Kasi ulul na komedyante yun eh. Tapos naggagawa siya ng mga ganong series. Parang... Maganda yun. I-recommend ko sa yun, Mac. Maganda siya. Light na dark. Kasi dark siya pero ang galing ng mga linyahan niya. But feeling ko nga yun. Meron ba yung parang may ina-explain siya about sa movie? Yung parang kung alam mo na yung ending, bakit ka... Existence yan. Yan. Yun. Afterlife. Yun. Parang classroom sila nun eh. Not to think, siya. Parang, hindi. Parang... Suicidal ko siya. Hindi, at saka 80s siya eh. Di ba 80s siya ngayon? Pero doon rin sa series, 80s siya. So parang sabi niya, bakit basta ang question about God's existence. Matangin na, sobrang ng layo na mula tapos nasa black hole na tayo ng parang gusto nating iangat, nandun na tayo sa God, di ba? Sa sobrang gusto na nating ingat. Taas na nito. Kung saan ba napunta si Kiluway? Doon kay Jesus. Doon natin dalhin ngayon ang usapan. Oo. Asa magandang... Hindi natin tinatawanan yung nangyari kay Kiluway. Oo. Hindi. Yung kung paano lang natin to tatapusin. Ayan. Good luck kay Taragis at... rest in peace, Kiluwa, at good luck kay Taragis. Good job sa business mo, pero I don't like what you did. Paalam. Ano ba, parang onting creativity. Creative naman, no? Medyo creative naman kasi wala pa naman in a bad way. In hell. In hell. Basta wala lang kakapakan siguro ng tao or walang walang maapektuhan. Wala naman siya inapakan eh. Tinatuan lang. Wala lang tatatuan sa no siguro. Ayan. That's the lesson for today. Pangalawang closing. Tayo na-extend pa yung closing na yun, no? Alright. Good night, guys. Thank you. Goodbye, classmates. Isara na ang chapter na yan. Hanggang sa next bulletin board na lang ulit. Yung pala, bulletin board lang pala. Ayun. Ayan, welcome sa Row 4. Closing, pre-recorded. Bye-bye. Sige na.